Thank you, Mr. Chair. The President has spoken during his SONA on July 22nd, wherein he said, wala ng pogo by the end of this year. And he received a standing ovation. And I, for one, isa sa mga tumayo at pumalakpak, kumanga. Pero it seemed to me na parang niloko si Presidente. Parang iniskam, binudol si Presidente. Kasi nga po, ang pagkakaalam ko, meron pa rin pogo. Ang nangyari, yung pogo, binihisan lamang. Kumbaga, nakasuot ng puting t-shirt, binubad yung puting t-shirt, pinalitan ng pulang t-shirt. At yung sinabi kong binihisan lamang pogo, ipinalit sa pangalang IGL. So, meron pa rin pogo. So, bakit ganun po yung nangyari sa atin na parang naloko si Presidente? Or the President was ill-advised pertaining to that? Even while we speak, patuloy pa rin po yung pag-operate ng pogo dyan sa Asiana JX Tower. The name of that operation is 12 Stars International Gaming. They occupy the 5th up to the 11th floor of that building. Yung 7th and 8th floor, nabigyan po ng license to operate through the what we call IGL, Internet Gaming License. Yun po yung cover-up. Yun po yung bagong bihis. Now, yung 6, 9, 10, 11th floor ay illegal ang operations. At yung 11th floor ay meron daw pong PAGCOR satellite office doon. So, maybe our resource persons from PAGCOR can answer that question. Oh, sir. Mr. Tenko, sir. Hi, good afternoon, Your Honor. Senator Tulfo. Una po, gusto ko lang liwanagin. Hindi po nabudel ang Pangulong Marcos doon sa sinasabi niyo. Dahil noong pong 2023, matapos pong ma-discover noong July 2023, ng PAGCOR yung 278 pong may lisensya noon ay hindi na po involved sa gaming, ang himigit kumulang sa mga 255. Dali-dali pong diniklara natin sa probationary status ang lahat po ng 298 licensees na pinagkalooban po ng lisensya noong nakaraang administrasyon ng PAGCOR. So, from 298 po, Mr. Senator, bumaba po ang numero sa 46. And sa paglilinis po nung 2023, para ma-distinguish na po yung tinanggalan na po ng lisensya, ang Rinibrand po namin pangalan noon ay Internet or IGL na po noon. So 2023 po yon. So Internet, opo. 2023 po yon. Okay, sir. So, every now and then, I will interrupt you para mapabilis tayo dahil 3 o'clock meron kaming plenary session. Senator, if I can be, I would just like to recognize the presence of our colleague, Senator Win Gatchalian. Thank you. Please proceed. Kasi po, sabi nyo, merong IGL. So, Opo. ina-acknowledge nyo na merong IGL. Opo. Ano pong pinagkaiba ng IGL sa POGO, sir? Nung po kasing inabutan ko po nung nag-assume ako ng office ng August 2022, ang pangalan po nila lahat nun ay POGO. Yes. At ang guidelines po at ang structure po noon ng pagbibigay ng lisensya ay maluwag na maluwag po at ibang-iba. Kaya po, nung pong July of 2020... Sorry, sir. Opo. Ano pong pinagkaiba ng IGL sa POGO, sir? Same po ang operation niya. The same operation. Opo. So, ibig sabihin, may POGO pa rin po through IGL. Opo, nung 20... So, meron pa. Sinabi po ni Presidente, total ban sa POGO by the end of this year. So, hindi po nasunod yung sinasabi ni Presidente. Opo, ngayon po dahan-dahan nang inaalis. Binigyan po tayo ng Pangulo ng direktiba na hanggang katapusan na lang po ng taon. So, ibig sabihin sa katapusan ng taon,
totally wala ng POGO, wala ng IGL. Wala na po. Opo. So, wala ng IGL. Wala na po. Meron pong, ngayon po, Kanina, kanina, gusto ko lang maging clear. So, hindi wala na pong IGL. Kasi Wala na itong IGL, sir, dito po nagtatago itong mga POGO using this IGL business, parang business processing center sila. Using this business scheme na IGL sila pero POGO. So, I just want to make it clear. By the end of this year, Yes. no more IGL. Yes, all licenses po, Senator Cancel, Tulfo, mga cancel. canceled po effective December 31. So, clear tayo dyan. Okay. Maliwanag po yun. At Okay. ang totoo po, Senator, meron na pong mga voluntaryo nagpapakansela ng lisensya Very good. ngayon. Opo. So, wala na pong IGL, ha? Opo, Ulitin ko for the wala nth po. time. Deklarado na Now, po yun. anong klaseng auditing ang ginagawa niyo po? How many POGO workers, yung mga legal lang, meron sa Pilipinas ngayon? 31,000 po 31,000. as of July. Okay. Pero as of this end of August po, reduced na po dahil may Ilan na po? tumulat na po. Mga Ngayon ilan po? 28,462 na Okay, lang po. 28,000. Let's say 28,000. Anong pong klaseng accounting ang ginagawa niyo para ma-ensure itong lahat ng mga workers ng POGO by the end of this year mapapalayas na po sa Pilipinas? pag- At may balik na kung saan Ay, hindi sila po, yun nanggaling. po yung Pilipino lang. Pilipino lang. Opo, kasi po yung... Okay, sige. Wag po yung Pilipino, yung Chinese lang po. Akala ko yung Pilipino 4,000 lang. Hindi po, 28,400 Filipino POGO workers to. Meron po. Okay, sige po. Yung Chinese po. Ang Chinese and Korean. Opo, hindi lang po. Foreign nationals po. Foreign nationals, ilan po? Opo, ang foreign nationals po ay 28,421. 28. Okay. Sabi ko po kanina, ano pong klaseng auditing ang meron kayo o programa para ma-ensure na by the end of this year, yung pangako ninyo, pati IGL, tulad ng kautos ng Presidente, wala na sa kayong POGO, na yung mga workers dito na foreign nationals ay mapapalayas na ng bansa because hindi na natin sila kailangan. Opo, ang Bureau of Immigration po ay naglabas na ng announcement na kakansela na rin po nila ang lahat ng visas, ang workers permit and working visas nitong mga nasabing mga foreign workers na ito. Sandali po. Meron ba taga-immigration dito? Pakitaas ang kamay. Meron mga taga-dole rito? Okay. Dumadaan sa dole po yung mga POGO workers, right? Before they're being allowed to work sa POGO? Yes, Your Honor. Yes or no lang po, sir? Yes, Your Honor. Okay. So, ano pong klaseng accounting ang ginagawa ninyo kasamang immigration para masiguro itong sinasabi nga ni Mr. Tenko, si Sir Alejandro, na itong 28,000 Chinese ay hindi magtitienti rito at gagawa ng kabalastugan at sila'y mapapalayas na. Ang ginagawa po namin ay through inspection, dinidetermine namin kung What kind of ilan- inspection, sir? What kind of inspection? physical inspection, Your Honor. Example? Pinupuntahan namin po yung establishment. Pinuntahan niyo na po po yung Asiana, sa Asiana, yung JX Tower. Did you visit that? So, kasi kung sabi niya through inspection, so I would assume you should have inspected this by now. Yung regional director namin sa NCR ang Regional Director, sir, sasagot, please explain, ma'am. Na-inspect niyo na po. Yes, good afternoon. And with the permission of Undersecretary Egargo, Mr. Chair, we have conducted inspection of all IGLs. No, dito lang po, prior. ma'am. This one particular lang. muna. ito Kasi po, mas marami pa akong babanggitin mamaya. Yes Baka po, mabusog. as regards So yung 12-star International Gaming, from 5 up to 11 floor, punong-puno po yan ang mga POGO workers, Korean nationals sila. Na-inspect nyo na po to. Yes o na lang po? yes, this year, yes, Your Honor. Kailan po yun this year? Last June po. June we this year. conducted. Ilan po yung na-monitor nyo, na bilang nyo po ng mga foreign national workers? So, sa NCR po, No, dito lang po muna. regarding dito, Dito we po have, sa JX Tower. we have to check how many. So you haven't inspected yet. You lied to me. We have conducted inspection, Your Honor. You have conducted, you will still going to inspect. There's a big difference between the two statements that you Yes, issued. Your Honor. So you have inspected. Yes, Your Honor. Then my But- follow-up question to you, kung na-inspect mo na, ilang foreign nationals working in this building from 5th to 11th floor, ilan po?
I don't have the numbers, but we can submit, Your Honor. You should have that. Dapat ready kayo rito. Hindi kayo pwede pumunta rito na hindi ready. Di ba? My Alam niyo naman, itong apologies. pag-uusapan natin, closure ng Pogo. You should have that information. My apologies, Your Honor, but we will submit immediately. Okay? Immigration, meron? Okay. Mr. Tenko, sir, aware ho ba kayo na meron pong yung IGL? Yun sa akin lang, tanggap ko na po yung magsasara, nakakatuwa po yun. Pag nakarating to kay Presidente, matutuwa yung ating Pangulo. So sabi niyo pati IGL, sarado na. Ang sa akin kasi yung accounting ho ba? Kasi kapag hindi po natin na-account yung whereabouts o yung mangyayari, I'm not concerned about the Filipino yet, mamaya na yon kung ano mangyayari sa kanila, na itong mga Chinese nationals o foreign nationals na nag-work sa Pogo, after na makancel na po yung mga lisensya nila, after na dumating ng deadline at kailangan nila lumayas, kapag hindi po natin sila ay na-audit o na-monitor, there will be a big possibility na they will get into illegal activities. Nandiyan na po yung drug dealing, kidnapping, robbery, etc. Kaya nga po gusto ko yung accounting nito mga Pogo workers. Na gusto ko by the end of this year, lahat sila, each and every one of them are fully accounted for and then napalayas na po. Opo, sayang po at wala yung Bureau of Immigration. Pero meron po silang inanunsyong programa kung saan lahat po ay pupuntahan nila. In fact, doon po sa merong mahigit 3,000 foreign nationals, ang balak po nila kung natatandaan kong tama, nung pong pulong noong August, magpapadala po sila ng mobile group na hindi na kailangan pong pumunta pa sa Bureau of Immigration yung mga foreign nationals. At doon na po mag-head count para po nga malaman kung ilan yung kakansilahin na nila yung mga working visas po ng mga natukoy na. No? Immigration. Aside from the immigration people, sino pa po ang present para masiguro na talagang totohanan yung ginagawang accounting at hindi po hausyaw? Doon po sa usapan, sasama po ang PAGCOR, sasama po ang DOLE. Okay. Doon po sa huling pulong yun na naganap noong August 27 po ng hapon. Dole, ilan na pong alien employment permit ang na-cancel nyo so far? And we're talking about foreign nationals working for Pogo. Ma'am. Sir. Your Honor, Felipe Edgar, go, sir. yes, Your Honor. Canceled ang canceled na alien employment permit in 2023. Sa NCR po ay 24,361. 24,000. That's more than the binigay ko sa Sa 28. Okay, 24,000 NCR. Okay po. Sa Central Luzon ay 513. Okay. Sa Calabarzon area is 2,121. Okay. At saka sa Region 10 is 67. Okay. Ano pong ginawa nyo dito after na makancel nyo po itong mga alien employment permit ng mga foreign nationals working for Pogo? What did you do right after? Ang ginawa po namin dito, binigay namin ang cancellation sa BI Okay. para sa kanila magkaroon sila ng kung anong guidelines nila sa deportation or whatever. Correct. Sayang wala, Mr. Chair, wala dito immigration kasi, okay, Yes, you did your job. I'd like to direct the committee chair to reiterate to the immigration. I understand na medyo dahil nahuli si Alice ko baka nagkaroon ng naging busy, but napakalaki ng department at nakakalungkot lang at hindi sila nakapagdala ng kahit isang representative. Napakalaki ng Bureau of Immigration. So please, I instruct the committee to please tell them that they must send a representative. Kung hindi makakarating yung original invitee, magpadala naman sila ng representative kasi nandito kaming lahat at ano ba naman na magpadala sila ng isang representative. So I feel offended na hindi man lang sila nakapagdala ng isang representative dito. So for the next hearing, let us reiterate that. Thank you. Ano naman, salamat Mr. Chair. Dito naman kay Mr. Tenko,
Mr. Tenko, sabi niyo ilan po mga Pilipino nag-work sa Pogo? Halos 1:1 po yun. So mga ilan po approximately? Mga 30. Ngayon po ay may natitira pa pong 28,500 more or less. Kasi nga po, a few months ago, meron po tayong nababalitaan na nare-raid mga Pogo Hub, right? Para bang pinagsasampal tayo sa muka left and right na ito mga Pilipino na nahuli sa Pogo, pinakakawalan agad at binibigyan pa ng ayuda. Na ilan sa kanila, sigurado ako sa sigurado, ay mga opisyales ng Pogo. Hindi naman makapagtayo ng Pogo itong mga foreign nationals dito kung wala silang connect sa mga Pilipino. Do you agree with me, sir? And yet, pagdating sa hulihan, agad-agad, outright, itong mga Pilipino, sineset aside, binibigyan ng ayuda. Dahil mawalan trabaho, pero taga-DSWD dito, binibigyan ng ayuda ng DSWD tig 5,000 para makauwi na sa probinsya, pamasa, etc. Dapat yung pinoprocess muna. Kasi kasabot yun. Ilan sa kanila, maaaring iba, inosente, naloko, na nauto, na scam. Pero most likely, doon sa mga nahuli daan-daan o libo-libo na mga Pilipino, kasabot yun. Dapat pre-process din yun at kinulong. O inimbestigahan muna at nakulong. Alam niyo po yun, sir? Opo, ang totoo po, Senator Tulfo, wala nga pong involvement ng PAGCOR. Yung pong mga nanguhuli doon talaga ay ang grupo ng PAOK, PNP, at meron pong sila po kami po kasi nagtuturo lang kung ano yung mga nakikita naming mga wala na pong lisensya na nagpapatuloy pa ng gawain, yun po ang naituturo lang namin. Pero sa katotohanan po, yung after the raid, hindi na po, ang binibigay na lang po namin impormasyon ano po yung listahan ng mga empleyado na nasa application nila sa PAGCOR. Pagkatapos po nun talagang wala na po kaming kinalaman sa mga procedure pa pagkatapos. Salamat po. And then may tatanong po yung mga kasama ko. Opo. Sir, aware ho ba kayo yung binanggit kanina, yung JX Tower sa may bandang Asiana, sa 11th floor, meron pong office doon ang PAGCOR. Bakit po? Sa mismong floor na kung saan nag-ooperate po yung tong IGL na 12 Stars International Gaming. Ano pong business ng PAGCOR doon sa building na yun, Opo. sir? Doon po kasi sa tinutukan nyo na JX Tower, meron po kaming isang licensee doon. At Yes. yung licensee po na yun ay kanselado na rin. As of May 27 po, tinanggap na po nila at ang cancellation order dahil sa mga violations. Exactly. Ngayon po, yung sinasabing office, baka po napagkakama. Meron po kasing yung CMED ng PAGCOR, yung po ang kadalasang nagpupunta at nag-i-inspeksyon, compliance and monitoring and No, sir. enforcement Meron po silang department. officer. Meron. Actual office po. Yes, sir. Opo. Doon po, kung yung tinutukoy nyo yung nandun sa 11th floor, 8th floor, kansilado na po yun noong May 27 po. 2024. Received na po nila yung cancellation. Yun nga po, cancellation. Pero prior to the cancellation, so binigyan ng license ang isang IGL mag-operate, Opo. aka Pogo or Pogo, aka IGL. At ngayon, naglagay ng office ng PAGCOR, para i-baby sila, bantayan sila, o para tumimbre pag meron ng raid, may raiding team na, o mga amigo, at ayusin nyo ng mga trabaho nyo. What was the purpose? What is the purpose ang of... purpose po, nung pong, ang totoo sa isang Senate hearing po, nung manakaran, ang sinabi ko po, lahat, ang karagdagang measures po after the Banban and Porac incident, maglalagay na po kami ng tao 24/7. Kaya po, Senator Tulfo, yun po ang naging dahilan kung bakit po itong mga inspector namin ay nagrekomenda sa amin ng 9 violations po nung nasabing kumpanya. And they had recommended to us that the license of the said company be canceled. So nung pong
ika-27 ng Mayo nito pong taong ito, meron na pong tinanggap na cancellation order. Kung maalala nyo po, na matapos kami maglinis, nag-umpisa po kami 46. Nung naghigpit na po ngayon po yung 41 na lamang. So meron na po in the last 2 months, 5 kaming kinansila muli. So kasama po itong tinutukay niyong kumpanya sa may cancellation order po sila nung May 27 po. At ito po ay sa pamamagitan ng inspection reports at monitoring reports ng PAGCOR team na nandun. Sir, Opo. ito lang po yung sa akin, ano. Maganda po yung mag-inspect kayo periodically. Mas maganda kung random o surprise inspection. The mere fact naglagay kayo ng opisina doon na kung saan may mga nag-operate na mga IGL o Pogo aka IGL, hindi po maganda sa pandinig ng tao, hindi po maganda sa tingin dahil ang dating noon parang nagiging kolektor yung mga taga-PAGCOR doon. Sir, let me just finish. Kolektor para sa lagay. Nag-gets niyo, sir? No, umuo si Ma'am at si Attorney Fernandez. Therefore, you should never, ever, ever put up an office to a facility that you know ay illegal ang operation, na yung ilan doon, illegal ang operation, at 2 lamang doon ang nabigyan ng permit. Kasi nga po, sir, ang dating noon, again, for the second time, para sa mga tao, para sa mga asset namin, nag-report sa amin, is kaya naglagay noon PAGCOR para masiguro na tama yung magiging koleksyon ng kolektor. So dapat, ang ginagawa ninyo, random inspection, surprise inspection. Hindi na po kayo maglalagay ng opisina sa isang nag-ooperate na Pogo na alam natin na illegal. Ulitin ko ulit, sir. 5 to 11 floor ang iniukupa nitong 12 Stars International. 2 floor lamang doon ang may lisensya at legit, yung 7 and 8. Yung 6, 9, 10, 11, illegal na po yung mga operation doon. Lahat ng klaseng illegal activities nandoon na, pinasok na nila. At doon sa 11th floor, nandoon po yung opisina ng PAGCOR. Kaya sabi ko, hindi dapat kaya naglalagay ng office doon. Kasi nga po, it's a big insult not only to PAGCOR but to the Filipino people na nandoon yung PAGCOR sa harap-harapan, pinapanood lamang, pinapabayaan lamang ang pag-cooperate ng illegal activities sa 4 na floor sa isang building na kung saan nabigyan ng permit yung 2 floor doon ng may-ari ng mga floors na nabanggit ko. Diba, sir? Opo, patitinan ko po yung sinabing office. Pero yun nga po, yung random inspection po kasi, ang nagiging problema po din nung nakaraan, Senator, pagka nagra-random inspection, nakapagtatago sila at nakakapag-ano. Kaya po binarapat na namin. Ito lang pong Kaya po siya nakapagtatago kasi merong timbre din. Ibig sabihin, merong tao sa loob ng Pogo na friendship na ng mga taga-PAGCOR. You agree with me, sir? Patitinan ko po yun. Yun. I'm not saying that ng tao sa PAGCOR ay corrupt. I'm not saying Opo, that, sir. Please, patitinan po natin, don't get me wrong. Senator. At gusto ko lang pong ulitin na dahil lang po dun din sa PAGCOR monitoring team na yun, ay nagkaroon nga po ng closure order. Okay, sige po. At least malaman lang po ninyo, Senator, na ito po yung ibig sabihin ko po sa pamamagitan po ng rekomendasyon nila, yun po ang naging base ng management ng PAGCOR para po isara yung nasabing facility na yun as of May po 2024. Okay, last na Salamat. naman po. Opo. Nag-request po kayo ng exemptions sa 12 special class of BPOs. Tama? Wala pong katotohanan yun. Liniwanag ko na po yun sa media, Okay. sa Senado. Wala pong katotohanan na nag-request po tayo ng exemption. That's music to our ears. Yes, Thank you kung ganun po. Senator. So therefore, isa na lamang po talaga. 2021 core report, 2.97 billion ang collectibles. And then 2022 score report, 48.2 million collectibles dapat ng PAGCOR. Na-collecta ho ba ito sa mga Pogo?
Oh, ito po yung naiulat ko na rin sa Senate Committee hearings nung pong nakarang administrasyon yon at lahat po ay ginawa na para hanapin yung mga nasabing kumpanya na yon. Wala na, hindi na po na kita ang mga nasabing kumpanya na yon. Apparently nung pong pandemya, Hindi na po nakita yung nasabi mga kumpanya na yon. Siyempre po, meron mga incorporators doon. Hindi yung pa pwedeng habulin yung mga nakapaalam doon ng mga incorporators. meron pong meron na po, hinabol na po. Mga foreign nationals po lahat ng incorporators. Pati po ang Pero COPA. siyempre sir, may mga damage yun. Di pati yun, habulin yun ang dami kung nakatakas na yung foreign nationals na nakalagay sa corporation. Sa ngayon po, nandito po si Atty. Fernandez. Pasensya na po, Senator, at hindi ko kapanahonan yun. Pero meron pong kasagutan na doon sa inyong katanong kung papayagan niyo po si Atty. Fernandez. Yes sir. Oh, thank you po, Senator. Mr. Senator, regarding po sa question ninyo on the collectibles po, we already sent demand letters to all of the incorporators and local gaming agents of the former licensees of PAGCOR, and we are also doing the visitation or the inspection of the declared addresses of these former incorporators para po mahabol po natin sila at makapag simula din po tayo ng action laban dito. However po, the management po is asking if it's possible for the Commission on Audit to write off these mga utang because of the fact po na it will cost a lot po to file for legal actions, most especially because of the amount of the filing fees. So, pero po hindi po kami tumitigil. We can send you po documentations of the Nanghinahin po efforts. kayo sa amount na ma-spend to file legal actions against those culprits? No, sir. Kumbaga po, isa lang po yun sa kino-consider natin. No ma'am, you But- should not consider that. Kung kinailangan nyo, kahit na magkano pa yung kailangan gastusin kung para lang to bring to justice yung isang tao na nagkasala sa batas natin, so be it. Yes, sir. We will Never, do that, you're sir. an attorney, you should know better. Yes, sir. We will do that, sir. Thank you. And lahat po ng mga efforts para po matagpuan yung mga incorporators ay ginagawa po para po mahabol po. The reason why I said that, ma'am, yung sabi ko mga dami, although mga ano lang, mga security guard, mga siguro kasambahay nila, kaibigan, kailan pa rin sampahan ng kaso nang sa gayon it will serve as an example para yung mga iba matututo na uy, ayoko dahil kapag tumakas tong amo ko na ginamit lamang ako pala makukulong. No sir, hindi po ako pipirma dyan. Yun po yung point ko. You follow me ma'am? Yes, sir. We note po that. Okay. Alam niyo ba itong tinatawag na integrated game resorts and casinos, Mr. Tenko, sir? Yung po yung mga IR na nandito sa Okay. kapiligiran natin. Yung Okay, po- without mentioning Ay, hindi po, the name of wala the po. casinos, alam niyo ba or bantayan niyo po ito kasi naka-receive ako ng intel report na ito po yung papasukin later na mga POGO na sila ay sa umbrella ng license nitong mga integrated game resorts, papasok sila doon at doon sila mag-ooperate ng internet gaming nila. Yan yun, babantayan natin. Pero between me and you, Senator, mahirapan po siguro mangyari yun. Wala pong mahirap, wala pong imposible sa PAIRA. Money talks, di po ba? Babantayan na lang po natin. Thank you, sir. Salamat Thank you, po. Mr. Chair. Thank you, Sen. Rafi. At I have some questions. Una po, kasi nung in-announce po ni President Marcos nung 3rd week of July sa SONA natin na by this year, dapat mag-wrap up na po ang POGO operations. Kaya gusto ko rin malaman na since that time, ano po ang mga accomplishments ng PAGCOR at ano po ang inyong timeline para at least matupad po yung pangako or Opo. yung utos ni President Marcos. Senator Villar, nag-umpisa na po ang una ay yung pong interagency meetings between DOLE, Bureau of Immigration, at gayon din po ng PAGCOR para po nga makita yung extent ng number of
employees na Filipinos and foreign nationals. At naiulit na po ito ng DOLE sa pamamagitan ni Secretary Laguesma na ang maganda naman po, nagmamatch yung numero ng foreign nationals at domestic workers na listahan ng PAGCOR at gayon din naman po sa DOLE. So doon po, nagpatawag po kami ng meeting sa lahat ng licensees. Uulitin ko lahat. Yung po kasi tinutukoy na IGL, hindi po namin pwedeng patawag yung POGO dahil wala na pong lisensya yung mga yun eh. Yun po ikansilado na noong 2023 pa. Doon po sa paglilinis na ginawa ng bagong administrasyon sa PAGCOR. So, referring to IGLs, nagpatawag po kami ng meeting ng August 27, nandun po ang DOLE, nandun po ang Bureau of Immigration, nandun po ang PAGCOR, at doon po ay inanunsyo na ng Bureau of Immigration, at sabi ko nga, sayang at wala sila, na ang mga working visas po na 9G, di ba, ay kakanselahan na nila 59 days before December 31. Pagkatapos po noon, ay wala na talagang visa. Yun naman po, Senator Villar Andole, ay ngayon po, may master list na sila nung mga empleyadong Pilipinong maapektuhan. Meron po silang ginagawang mga job matching at meron din po silang mga programang ipatutupad doon sa mga madi-displaced na mga foreign nationals. Pangatlo po ay siguro magandang sabihin, although I do not want to preempt na, yung EO po ay draft na final executive order para po doon na nakalahag lahat kung ano nga ba talaga yung sino nga bang maapektuhan. Ito ba'y kasama yung nandito sa mga export processing zones. Meron po kasing mga bali-balita, may mga iba'y lumilipat na sa mga export processing zone. So inaasahan po natin na yung pong lalabas na executive order ay ang siyang makakapagbigay ng kumbaga entire guidelines kung paano po ipatutupad ito. Pero sa ngayon po, yun. Ang maganda pong balita na gusto ko ring ipaalam na sa inyong komite, meron na pong ilang mga kumpanya na sumulat na po sa PAGCOR at voluntaryo na ganito kaaga pa lamang ay nagsabi ng sila'y magwa-wind down na quietly, slowly. At meron pong isang malaki at ito'y pwede na rin banggitin dahil sumulat yung hub po sa Cavite at yung buong grupo na yon on or before Are you December. talking about Island Cove? Opo. On or before December 15, ang commitment po nila sa PAGCOR, mauuna po silang magsara na at bubuksan na rin siguro committee members at sa ating lahat, pakikita po sa ating lahat na wala ng operation sila doon. So that will be December 15. Gusto po nila mauna sa December 31 deadline. So bukod po doon, nabawasan na rin nga po yung numero. 2 months after the SONA, we had 46. Today po, we only have 41. That means, 5 na po yung wala roon. From 46 nung SONA, 41 na lang po ngayon. So 5 na po yung kinansila namin because of numerous violations. So, sa panig po ng PAGCOR, Senator Villar, naniniwala po ako na walang magiging problema in terms of us canceling all the licenses. Pero uulitin ko nga, ang talagang malaking hamon nito, tulad po ng sinabi ni Senator Raffy Tulfo earlier, malaki pong hamon nito talaga sa Bureau of Immigration, gayon din po sa law enforcement agencies. Dahil nabanggit ko na po ito ng ilang pagkakataon sa ibang mga hearing dito. Ang paniwala ko po, talagang yung mga iba dyan, patuloy pa rin masakit man sabihin, patuloy na mag-ooperate illegally. Kaya kailangan talaga rito tulong natin lahat hanggang sa local government official. Tulad po nung nahuli lamang nung weekend sa Lapu-Lapu City, lumalabas po dun
mukhang merong ilan doon sa mga foreign nationals doon ay galing sa Banbantar lang. So, sila po ay nahuli at ang ginawa po nila, hindi na sila nagtayo ng sarili nilang hub. Inupahan na lang nila yung buong resort. At kompleto na, may kwarto na, may function rooms na. Doon makikita nyo, puro makeshift operation sa lahat ng function rooms. May tirahan na sila sa hotel. Meron na silang kusina, may kusinero. Kompleto din po sila. Kaya talagang ang malaking hamon po rito, binanggit ko na rin to kay Senator Gatchalian, ng mga after the SONA, ang magiging malaking hamon po talaga rito sa ating mga law enforcement agencies. Dahil ako man personal na naniniwala na magpipilit dahil ayaw po, pati PAOK po sinasabi to, hindi po talaga babalik na yung mga ibang foreign nationals dyan sa kanilang mga bansa dahil takot sila na pagbalik doon talagang hahatulan sila ron ng mabigat. Kaya yan po ang dagdag ko lang na ulat. Meron na pong ilang sumulat sa amin. Kaya nga po yung ding numero ngayon ay 28,000 na lamang dahil sa nung SONA po yun halos 30 plus thousand. Simulat na po sa amin at pwede nang kansilahin yung mga PAGCOR work permits po nung mga nasabing yun. So, sa side po ng PAGCOR, tuloy-tuloy po ang pagmamonitor namin at sa tulong po ng alang ehensya ng gobyerno ay hopefully yung ating mga kababayang Pilipino na tatamaan nung closure ay matulungan po rin na magkaroon din ng ibang pagkakataon na makapaghanap buhay sa ibang industriya. Yun lang po, Senator. Salamat, Chairman, sa update. At mamaya pag-uusapan natin kung ano pong plano ng gobyerno sa mga madi-displaced na workers ng POGO. Dahil marami rin, mahigit, ilan ang binanggit niyo po kanina? 28,000. Ang lahat-lahat po nasa kulang 30,000 po. 30,000. Officially yung nasa amin. So, medyo kailangan talaga pag-usapan Opo, yan. At officially marami po yun. So, Opo. alam po yun. At Senator Villar, nagmamatch po yung record namin sa record ng DOLE. At, Doon sa official number na yun po. At gusto ko lang i-clear, meron ba kayong mga ahente or enforcement agent sa PAGCOR? Wala po. So, Wala po. umaasa talaga kayo sa Wala pong PNP? police power sa PAGCOR at hindi po hinahangad ng PAGCOR na magkaroon ng police power ng PAGCOR. Opo, so, Kami po ay nagbibigay lang ng impormasyon sa Philippine National Police at sa PAOK dahil ang PAOK po ay talagang aktibo. At malaking tulong po dito sa pagbubuwag na itong mga illegal na nag-ooperate na mga... kaya importante po na malaman ng ating mga kababayan yung PAGCOR sa regulatory body at wala kayong law enforcement capability. Kaya importante po yung suporta ng ating PNP. And of course, nakakalungkot nga, wala dito yung immigration. Sana pinakita nila na sinusuportahan nila yung layunin ng ating committee na suportahan ng panawagan ni President Marcos. But anyway, gusto ko lang malaman, Chairman, kung kumusta naman ang suporta ng ating mga ahensya, mga enforcement agencies sa PAGCOR, sa pag-enforce ng utos ni President Marcos. Tulad po nung nabanggit ko, ang DOLE po, actually, 2 or 3 days after, nakipag-ugnayan na sa atin at siguro po maihahayag nila kung ano yung programa nila later pag tinanong nyo, kaya maayos po. Ang BI po, talagang sinabi din, hindi naman pwedeng sa December 31 na lang ika-cancel ang visa. Paano mo mapapalis ka? Kaya po naman sila nag-adjust, nag-anunsyo na po na 59 days before the deadline, hinto na po yung working visa. At magiging illegal na sila after January 1. After January 1, basically, pag nahuli ka ng immigration o ng police, illegal ka na rito. So yun po maganda po sana at nadinig ko lang yun, maganda po sana sila nakapagbigay ng statement dito ngayon. Sir, Gusto okay. po. So wala na po IGL, tama? Wala na po. Sa Okay. December 31 po. December 31. January 1 po, bale. Wala na rin po kayong aprobahan ng mga software developer para sa mga PIGO, para sa PIGO which is Philippine Inland Gaming Operations.
software developer. Iba po yung Pigo, hindi po kasama doon sa kautusan niyo Kaya ng nga po. Pangulo. Opo. Yung tinatawag po na Philippine Inland Gaming Operator, Opo. yung service providers po, narinig niyo po yun? This is a special class of BPO. Yung service providers po ay madami na po nakansila doon from almost 100 something ngayon Kaya nga po, thank you. Opo. Pero ibig sabihin, kasama po ito sa total ban ni Presidente. Tama po. So wala na rin po yan. Wala na po. Very good. Mhm. Wala na rin po yung tinatawag na special class of BPOs pertaining to gaming. O hindi po kasama yung doon sa 40, liliwanagin ko lang po Senator Tulfo, hindi po kasama sa 41 ngayon yung baka kasi ma-misinterpret. Doon po sa 41, hindi po kasama yung SVPO. Na Bakit bilang. po kasama SBPO? Hindi po kasi siya involved sa gaming. Why not? Siya po ay sumasagot lang tulad ng naipalawanag ko na rin sa mga ibang senador. Sila po ay sumasagot lang na bilang mga customer service agents. Customer service agent facilitating people who want to gamble sa Sa ibang bansa po. sa ibang bansa, which is Pogo. Pero Philippine ito Offshore po, Gaming ang Operation. pagkakaiba po, Senator, maipaliwanag, 95% po ng nagtatrabaho dyan, Pilipino. I know, Opo. Pilipino, pero sila po ay nagpa-facilitate pa rin ng mga gamer o ng mga manunugal na gustong tumaya sa Pogo sa abroad. Ang ganito po ang setup, Senator. May kontrata po silang pinakikita, hindi po basically sa land-based casinos po abroad. Ayoko na lang po magbanggit ng pangalan ng mga land-based casinos abroad. Yung malalaki pong land-based casinos abroad, let's say sa Amerika, may dinadial po na 1-800 number. Kaya po, land-based sa abroad, Opo. still that's Pogo kasi sa overseas eh. Opo, Sure. yung po kasing diferensya, Senator. Hindi kasi iba yung Pigo is in Opo. hand. Opo. Yung Pogo, offshore. Opo, pero internet po yung Pogo. Yung pong tinutukoy natin ng mga service providers na special class of BPO, ang sineservice po niya hindi internet basis. Land-based casinos po. Land-based casino. Opo, ayoko lang po magbanggit. Pero dito po sila. They serve as customer service. Opo, dadial Facilitator po sila ng mga manunugal na gustong tumaya sa mga games abroad sa land-based casinos po. sa land-based casino. Opo, You don't consider that as Pogo? hindi po dahil Kasi paano kung land-based casino ay Chinese ang mga tumataya at hindi, opo, pero hindi po, ang tinatanggap lang natin, yung may mga valid contracts na nandun po sa mga land-based operators na casino in Canada, Australia, Europe, and USA. so dapat sir kasama pa rin sa pagban. Kasi nga po tumataya sila, pinapacilitate nila yung taya, yung bets ng mga gustong sumugal o tumaya sa mga casino, whether that's land-based or internet sa abroad. Is that something that you should study? Titingnan natin. Ang sa amin po kasi at sa interpretation din ng ibang mga nag-aaral, kumbaga tumatanggap lang po sila ng tawag doon sa, let's say, 1-800, nag-dial kayo sa Amerika, dito po bumabagsak yon. Tulad po nung BPO industry natin dito sa... Kaya nga po, nagagamit po tayo. So dapat dito nagpapagamit. Kung gusto nila gumamit yung ibang bansa, we should not be the facilitator of this kind of scheme. Scheme din po yan eh. Manluloko rin yan eh. Marami naluloko dyan. Marami natatalo dyan. Marami napabankrupt. Marami nagpapakamatay na sugarol dahil believe it or not, sa mga nanonood, yung Pogo, kalokohan yan. Walang nananalo dyan. Lahat puro talo. Same thing. So dapat, huwag tayo maging facilitator. Kung gusto nitong mga manunuga, itong mga operator sa ibang bansa na magkaroon ng facilitator, customer service, wag yung BPO natin, wag sa atin. Gumamit na lang sila ng ibang bansa. Marami naman dyan bansa sa Asia, pat Pilipinas ba? Sige, pag-aaralan po natin further. Thank you, sir. Salamat.